Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pag-usapan ulit natin itong PGMN kasi nilabas na yung kanilang video laban kay Martin Romualdez na may titulong The Mastermind, The Scandal That Should Finally End Martin Romualdez by CG Hero. Yung nagpapakilalang lead anchor ng PGMN. Peanut Gallery Media Network na pinalitan na po yung pangalan niya ng mga netizens. Ginawang pera galing sa Maleta Network. PGMN. Kasi yung founder mismo nahulog sa entrapment sa pangungutong pangingikil kay Martin Romualdez ng 350 million. Ang mga latest ngayon na kumakalat na balita, may isang politiko daw, kilalang politiko, parang Bicolano. Tinan niya Mr. Maravillas na Bicolanong politiko. Parang Bicolanong politiko na lagi mga kababayan tinutuligsa si Martin Romualdez. Gusto niyang ihulog si Martin. Sabi lang po yan ang kumakalat na balita ngayon. Nagbayad ng 8 million pesos para punduhan ang paninira kay Martin. Yan ang kumakalat ngayon. Sabi ni Political Labandera, ay, ang mga marites sa GC, ang iingay, ang kwento, 8 million daw yung ginastos, binayad nung isang politikong kliyente nung pera galing sa Maleta Network para gawin yung paninirang video na ginamit nila sa 350 million na pangingikil kay Romualdez. Grabe, ang gustong tubo na laway lang ang puhunan na. Yan ang gumakalat ngayon po sa social media. Kaya pala mga kababayan, si Matibag, yung NBI director, nag-apply ng cyber warrant para kung sino yung mga kausap nitong si Franco Mabanta, yung founder po, ay matrace. Kasi may mga iba daw na mga involved na mga politiko rito. Yan kasi mga kababayan. Pero may mga kinikilan pa din mga kababayan daw na ibang mga political personalities. Yan Kikil Network. Yan sabi ni Matibag. Other government officials also approach NBI over blackmailing. Sabi po ni Director Matibag, tibag kayo ngayon. Natimbog mga kababayan. Kaya tinawag po na propagandist at hindi journalist itong PGMN. Yung gawain ng PGMN mga kababayan ng Philippine Daily Inquirer sa kanilang editorial. Yan yung editorial ngayon ng Inquirer. Propagandist, not a journalist. Sabi dyan, the reason could not be more obvious. Mabanta's Peanut Gallery Media Network, PGMN, has no business calling itself a news organization. And Mabanta is no journalist. While the social media propagandist political operator deserves due process as he faces the 300 million robbery extortion charge filed by the National Bureau of Investigation at the behest of former Speaker Martin Romualdez, Mabanta's case must not be conflated with the affliction of the news media. No, this is not an issue of press freedom, but of disinformation. But true press freedom is the right to speak truth to power. It does not entitle journalists or those pretending to be journalists to chase clout and accumulate riches by repackaging lies as fact. More than ever, we need the free, independent, and responsible press to light the shadows that keep our people in the dark.
Yon ang napakatalas, mga kababayan, na binitawang pananalita sa editorial ng Philippine Daily Inquirer ngayon. Hindi po journalist, extortionist. At hindi siya press freedom. It is a crime of extortion, robbery extortion. Pure and simple, mga kababayan. Nagtatago lang sa pangalan ng pagiging journalist, pero mga extortionist pala, mga kababayan. Inabuking agad yung kanilang modus. Isabi nga natin, mga kababayan, kanina sa ating live streaming, rehash po, pinanood natin yung video. Hindi ko na tinapos. 30 minutes ko lang pinanood po. Walang kakwenta-kwenta. Lahat rehash. Kinahoy pa yung mga video sa mainstream at ibang mga vloggers. Kinahoy lang. Napakahina ng production, mga kababayan, in research. Walang bombshell, watosi, mga kababayan, ang ating nakita. At kahit 1,000 pesos, hindi kakagat si Martin. Yan, mga kababayan, yung katotohanan yan. Ang ginawa po nila, more on media sensationalism. That is not journalism, mga kababayan. I must know, being a journalist myself, practicing journalist, mga kababayan, for more than 40 years sa mainstream media. Hindi ganon ang aming trabaho. Yung sinasabi nilang pasabog laban kay Martin, wala man pong bagong ebidensya. Walang dokumentong patunay. Walang direktang link. Puro man lang rehas na mga reports mula sa Rappler, Bilyonaryo at iba pang mainstream media. Nangawi nga lang po na matagal nang umiikot online. Sa madaling salita, hindi man yun po expose. Hindi siya investigative journalism. Isa po siya malinaw na social media dramatization, mga kababayan. Para lang sa views, engagement ang purpose nila. Political demolition at extortion ecosystem. Kaya nga po, tingnan ninyo, na nabitag sa entrapment ng NBI. So, imbes na maglatag po ang PGMN ng mga hard evidence, inuna pa po yung mga drama nila, facial expression ni CJ Hero sa kanyang narrative, narration, emotional manipulation, clickbait thumbnails. Ayan pang clickbait lang yan, mga kababayan. Content creator kasi. Si Franco Mabanta. Kaya magaling sa mga ganyan na thumbnail, pang clickbait, para mapaklik ka, manood. Pero pag pinanood mo yung video mismo, basura, wala man laman, rehas, saka scripted outrage. Para para pilitin yung audience na magalit. Kahit po malinaw na walang basihan. Kaya yung review ng mga magagaling na mga audience, mga kababayan, tulad ni Attorney Wilfredo Garrido, ni Attorney Jesus Falsis, napanood ninyo, nabasa ninyo mga review? Wala man na niya. Yan ang sabi ni Attorney Falsis. Napanood ko na yung 350 million pesos na video ng PGMN. Walang kwenta, walang bago, walang smoking gun, walang resibo of corruption. Nagrehas ng old videos and issues. Hindi tinira si Pulong Duterte kahit na may kasalanan. DDS talaga? Wala po. Kita ninyo? Sabi ni Atty. Wilfredo Garrido, as a lawyer, I go by evidence and peanut gallery showed none of it. Wale. O diba?
Sabi ni abogada ng bayan, akala ko talaga may bombshell, pero kung ito na pala yun, bakit parang mas maraming insinuation kaysa konkretong patunay? Sawang-sawa na mga tao, ang gusto ng publiko, accountability, malinaw na ebidensya at totoong pananagutan, hindi drama, hindi palabas. Sana lang hindi na pinoportray na parang worth 350 million at ultimate pasabog yung video kasi inabangan, pinuyatan at pinaasa pa kami na ito na sana yung totoong maglalabas ng mabigat na ebidensya. Hindi teaser ng galit at recycled na clips. Grabe frustration po ng mga nag-abang, mga abogado. Nabudol din, mga kababayan. Ako hindi man nag-abang, kaya lang may nag-share sa akin. Tinignan ko, sabi ko, para may pag-usapan tayo. Hindi ko na tinapos po. Puro aka-aka yung laman ng kwento, mga kababayan. Masyadong assuming yung angkor na si CG Hero na magaling siya. Puro assuming, yan tuloy ang napala ninyo. Puro recycled. Sa journalism, mga kababayan, ang tawag dyan, aggregated news content, pagkuha ng mga impormasyon mula sa ibang mga outlets nang walang sariling independent verification o original investigative work. So ang ibig sabihin, hindi sila yung primary source. Wala man silang sariling documentary evidence. Wala sila, mga kababayan, na first-hand validation. Umasa lang sila sa mga existing allegations na napublish na, mga kababayan, sa ibang mga media entities. Ganon. At mas malala rito, mga kababayan, kapag mali o kulang yung original source, automatic na nadadala rin ng PGMN yung parihong kahinaan. Kaya ito po ang dahilan kung bakit lumalabas na recycled lang yung narrative. Walang originality, walang sariling ebidensya. Lahat lang, mga kababayan, amplification ng existing ng mga rumors at mga akusasyon na lumabas na at napublish. Kasi po sa amin, nagseminar po tayo sa investigative journalism. Ang tunay po na investigative journalism, may sarili ka dapat na mga dokumento na kinalkal. May sarili ka dapat na fieldwork na ginawa. May sarili ka dapat na ginawang verifikasyon. At may sarili ka dapat na whistleblower kung sinong testigo. Samantalang ginawa po ng PGMN, parang lang yung Marites na may ring light na tulad po ni Eloy Bogris at saka ni Marlica. Ikaw niya, Mr. Maravillas, wala kang ring light. Wala akong ring light dito. Yung ilaw lang mismo sa sa gisami. What you see is what you get. Ganon. Si Marlica puro puting ahas. Kaya yung kwento niya puro sablay. Di ba? Mga kababayan, ganon din si Eloy Bogris. Ayun, may kaso. Puro pagmamarites, mga kababayan. Wala pong conclusive o direktang link kay SMNR yung mga kwento na pinapalabas nila. Paulit-ulit yung paggamit nila ng mga katagang umano. Aligasyon lang, umano, kuno, dito sa amin. Daw. Hearsay nga. Pag nagsabi kang ganyan, hearsay, daw, kuno. Walang direkta. Mga kababayan, para yung kwento lang ni Gutesa. At sa yung mga 18 Marines, mga kababayan, puro marites.
Paulit-ulit yung kanilang paggamit ng di umano, pinaghinalaan, ayon sa source, na walang specific. Dapat yung source mo specific. Sinong source? May nagsabi, aligado. Paulit-ulit yung paggamit na gano'n. Dapat specific po ang source. Sinabi ni ganito, ano pangalan, ano posisyon, anong alam niya. Dapat ganun po sa investigative. I must know kasi journalist po ako. Noong panahon dito, nang nasa mainstream, hindi ko yan inaya ang ganyang kwento. Sabi ko, itanong ninyo mismo kung sino yung source mo. Interviewin ko, dalhin mo dito. Kung mga kwento-kwento lang, wag na. Delikado yung mga ganyan. Dapat kaya niyang panindigan. May affidavit ba? Ang wala, magkwento ka na lang sa kung sino. Wag sa amin. Di ba? Sa ilalim po ng journalistic ethics at libel laws, hindi po sapat yung insinuation o speculation para iugnay, mga kababayan, ang isang tao sa korupsyon at kriminalidad. Ang mga panipaniwala na mga kwento, yung kwento ni yung sa EJK ni Digong, yung mga witness sa EJK ni Digong, first-hand information, insider siya. Di ba? Hindi yun nakaka kasi siya mismo, siya yung tao na ginamit ni Digong. Di ba? Kaya nga yun ang witness, mga kababayan, doon sa ICC. Tapos yung isang colonel, si Asierto. Kaya nga nagtatago na yon kasi first-hand information. Pero kung mga di umano, sinabi nito, hearsay, dapat may direkta, first-hand knowledge. Ganun dapat ang source mo. Ay, Pangiloy Bogris lang at Marlica. Puro aka-aka. Puro kwento. So kapag wala mga kababayan na mga dokumento tulad ng bank records, dapat may hawak siyang bank records. Pirmadong kontrata kung saan kumita si Martin Romualdez. Sworn affidavits dapat at saka audit trail. Wala kang hawak ng ganon. Mga authenticated na mga financial documents dapat. Pag wala kang ganyan, ang ginagawa mo, hindi man siya expose. Hindi expose ang ganyan, kundi character assassination. Paninirang puri lang. Para ano? Para makapangikil. Tama. Ganon lang yon. Kaya sabi ng mga abogado nakakita, tulad ni abogado ng bayan, walang smoking gun niya. Puro lang kwento marites. Laban kay Martin Romualdez yung ginawa ng PGMN. Walang direktang money trail na pinakita po. Walang direct order. Walang direktang participation. Walang direktang documentary evidence na pinakita. Naintindihan na ninyo? Pero ang ginagawa nila, ulit-ulit nilang binabanggit yung narrative. Para yung narrative, para para magmukhang totoo sa mata ng mamamayang Filipino. Plus na propaganda, black propaganda. So isa siyang classic propaganda formula, mga kababayan. You just have to repeat the accusations enough times until the people accept it, emotionally accept it as a fact or truth. Ganon yung sistema po na ginagawa nila. That is very, very unfair. Parang yung akusasyon, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos na magnanakaw, paulit-ulit, magnanakaw. Wala mang napatunayan na ninakaw. Lahat ng kaso ng pagnanakaw, binasura ng korte. Until today, tinatawag pa rin magnanakaw yung Marcos. Kaya hindi na lang pinapansin ni President Bongbong.
O, di ba? Mga kababayan, parang yung akusasyon na bangag yung ating Pangulo. Paulit-ulit, mga kababayan. Pero ang ebidensya, hindi man bangag yung ating Pangulo. Negative nga sa kwan. 2 beses nagpa-drug test. Negative. Yan ang fact. Tama? So ang ginawa ni CG Hero bilang narrator, ang tawag diyan performative journalism. Kilala si CG Hero, mga kababayan, sa matinding facial expressions. Kaya tingnan ninyo yung kanyang pagano. Ako walang ganyan. Kami sa mainstream media wala. Walang mga ganyan mga facial expression na sobra. Kahit yung mga galaw ng kamay. Nakita mo, nakaganyan lang ako. Pero yun, may mga facial expression na kakaiba. Para i-manipulate yung emotion ng nanonood sa kanya. Drama kung sa pelikula. Para ma-move yung emosyon ng tao. Ma-capture niya. Mamanipula. Kita ninyo ang posisyon ko. Ito ang totoong journalist. Hindi OA. Tama? May pasigaw-sigaw. Exaggerated na mga reaksyon ng kanyang kamay at mukha. May mga dramatic poses siya. Yung gawain din yung isa pang DDS na vlogger, si Ulikba. Yung abogado, Ulikba. Uliba, ganun din. Madrama din. Facial expression, mga ganun. Palibasa, magkakakulay. Angkor din yata yon, kaya dinidefend niya yung PGMN. Kasama siya sa team. Emotional scripting, mga kababayan. Yung style na ganyan, mga kababayan, tawag niya sa amin, ganso journalism. At saka yellow journalism. Kaysa po yung objective na reporting lang po. Hindi objective. Tawag dyan, pasobra. Puro pasobra. Na kwento. Ang layunin po, hindi para magpaliwanag. Kundi niya, Mr. Maravillas, magdikta ng emosyon. Yan ang ganzo journalism na tinatawag. Galitin yung tao. Para mag-trigger po ng galit sa mga manonood. Mag-manipulate ng perception. Gumawa ng online hysteria. Ganon yung objective nila, mga kababayan. Sa totoong journalism po, facts ang bida, walang drama. Ito lang ito yung journalism na totoo. What you see is what you get. Walang kung ano-anong mga pasobrang emosyon para manggatong lang. Tama? Sa PGMN, ang bida po yung kanilang pagpapanggap na matalino. Tingnan ninyo yung inabot ng nagpapanggap na matalino, na silo, trouble, kaso, extortion, pangingikil, kahiya-iya. You see? Malinaw po, malaga sa kanila. Yung thumbnail, reaction shot, viral clip, engagement farming. Kaysa dun po sa tinatawag namin sa journalism na balance reporting. So, imbes na iyaan po yung audience na mag-isip base po sa facts, gusto nilang kontrolin po yung emosyon ng mga viewers. Bago pa man po suriin yung ebidensya. Ang problema, wala nga pong present na ebidensya.
Sabi yan ni Atty. Garrido, pinanood siguro lahat. Wala niyang ebidensya. Di ba? So, makikita ninyo sa kanilang mga content, puro one-sided. Sa ilalim kasi po ng Philippine Press Council at Journalism Ethics, obligasyon po ng media na kunin ang panig ng inaakusahan. Ganun yun. Bago ka maglabas ng mga damaging report. Ang tawag dyan, the right to reply. At saka fair comment na principle, mga kababayan. So kapag hindi po kinukuha yung side ng kabilang panig, ang tawag dyan, biased reporting, unethical journalism po, at saka politically motivated na demolition job. Yun ang tawag niyan, hindi journalism. So mapapansin po natin sa mga content po nila, madalas po dire-diretso yung mga akusasyon. Walang official response. Legal clarification, balancing statement, verified counterpoint, walang ganon. Ikaw niya, Mr. Maravillas, balansyado ka ba? Hindi ka man balansyado. Anong hindi? Marami nga akong content na mismong statement ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, lahat sila, rini-replay ko pa. Kinokomentaryan ko lang kasi alam kong kasinungalingan. Alam ko kasi yung totoo. Pero, pre-send ko yung statement nila. Ganon. Di ba madalas, mag-reply ako, kahapon si Amy Marcos, yung kanyang paninira, na binabayaran yung Congress, di ba plinay ko mismo? Ganon. So, balansyado. Pero alam ko ang totoo na hindi man binayaran, kaya sinupalpal ko. Alangan man. Wala man pong ebidensya siya. Basta may akusasyon siya na binayaran daw ng milyon-milyon. Wala man ebidensya. Parang PGMN. Pare-pareha sila. So, anong nangyayari mga kababayan sa kanila? Trial by publicity talaga. So, ito po mga kababayan yung delikado. Kapag po ang social media, mob mentality na ang pumalit sa due process. Journalism stops becoming public service and starts becoming a propaganda warfare na po. Yun ang nakakalungkod yan. Yung ginagawa nila malinaw po na pang clickbait algorithm po at profit-oriented content. Gumagamit sila po ng mga alarmist thumbnails, exaggerated po na mga headlines. Tingnan mo to. The mastermind. Imagine, that is an absolute accusation. Inaakusa mo ng mastermind. Anong prueba mong mastermind siya? Tapos, the scandal that should finally end, Martin Romualdez. Finally end? Bakit? Ano yung kawak ninyong ebidensya? May daming evidence kayong present. Di ba wala? Ano sabi ng mga nakapanood? Rehas. Ano sabi pa? Innuendos, insinuation, mga marites lang. Wala may ebidensya. Sabi mismo ng nakapanood ng mga abogado. Pero yung headline niya, mga kababayan, matindi. Ito daw yung magtatapos sa politika. Magpapabagsak kay Martin Romualdez. What? Baliktad po nangyari. Kayo yung bagsak ngayon. Bagsak sa kulungan. Di ba? Mga kababayan, masyado kasing assuming. Emotionally charged na mga captions. Nakita ninyo yon? Misleading teaser lines para lang mag-create ng curiosity at panoorin ng mga tao. Nang mapanood, wala man pala niyang laman. Budol. At kadalasan mga kababayan, hindi man fully supported ng actual content. Pang-clickbait lang talaga. So ang tawag niyan sensationalism, mga kababayan. Click farming at saka engagement manipulation para dumami yung
ma-curious, manood, o di maganda yung revenues. Ay, nako. Malinaw po yung target. Pang-views lang po, mga kababayan. Pang-monetization. Pang-ad revenue. Algorithm boosting, mga kababayan. At saka viral outrage. Galitin yung tao. Hindi po public service ang tawag niyan. Ang journalism dapat public service. Ang target nila po, malinaw, negosyo lang. So pwede nating sabihin, safe nating sabihin ng description ng PGMN. Hindi po siya isang newsroom tulad ng sa aming mga legit na mga journalist. We have a newsroom. Isa po siyang outrage factory, pabrika ng galit. Para kumita, ginagalit yung publiko. Para kumita, mga kababayan, kumikita sa galit ng publiko. Yan, mga kababayan, ang tamang description sa PGMN. So kulang na kulang, mga kababayan, sila sa legal standpoint. So sa kabila ng dami ng kanilang sinasabing mga pasabog, na hindi man po bombshell, kundi watosi, wala pa rin matibay na kaso sa ombudsman o sa korte na nakabatay mismo sa sinasabi nilang mga expose. Kasi kung tunay talaga na solid yung kanilang mga allegations, dapat may mga naisampa ng kaso. Ngayon, sila yung may kaso sa NBI. Baliktad. Dapat may admissible evidence. Dapat ginagamit na ito sa mga formal proceedings. Dapat may prosecutorial value yung kanilang mga expose. Wale. So ang tanong, bakit hanggang ngayon sa social media lang umiikot yung kanilang mga kwento, rehas pa? Galing na sa mga kwento na napublish na sa ibang mga media outlets. Ang rason niyan, yung mga content nila kasi, puro mga speculative, circumstantial, opinionated kasi. Walang evidentiary weight, mga kababayan. So ito yung problema sa propaganda style media. Malakas lang yung ingay sa online, mahina sa korte. Tama po. Propaganda model, hindi po watchdog model ang tinatayuan nila, mga kababayan. Ang watchdog journalism kasi po, fact-driven siya. Document-based, evidence-centered siya, saka institutionally accountable siya. Samantalang sila, mga kababayan, outrage-driven, panggatong lang, gusto lang galitin yung publiko, personality-centered, algorithm-focused, emotionally manipulative, mga kababayan. So mas mukha sila, mga kababayan, na demolition team, digital demolition team, kaysa masabi nating media organization. Kaya dinisown ng UP. Dininay na media, matawag na media. Pati ng mga nasa mainstream tulad ng naging editorial ng Inquirer. So habang sumisigaw sila, mga kababayan, na truth teller kuno, lumalabas mga recycled lang yung content nila. Scripted yung outrage, pang drama, pang movie yung delivery. Worse, mahina man yung mga ebidensya. Wala man. Basura yung kwento. So ang tanong ngayon, mga kababayan, kung matibay yung ebidensya nila, nasaan yung dokumento? Mag-present ng dokumento. Sabi nga, resibo. Asan ang resibo? Nasaan yung mga authenticated records? Nasaan yung financial trail? Nasaan yung actual smoking gun? Yan. Bakit puro insinuation, emotional framing, dramatic editing, saka speculative narration?
Yung laman ng video ninyo, nabudol talaga niya, Mr. Maravillas, yung publiko. Na curious, nanood, nasayang yung oras. Kaya ko po, hindi ko na tinapos. Budol yung kwento. So, simple lang ang sagot dito. Mas madali kasing magbenta ng galit kaysa magpatunay ng facts. Kaya yung ginagawa nila, puro drama lang. Puro gatong, puro facial expressions. So makikita natin na ang tunay na negosyo ng PGMN, hindi man po katotohanan kundi clickbait lang. Drama at saka demolition politics. At saka yung nahuli. Nang tawag extortion. Extortion. Hindi journalism, sabi ng sabi ng NBI. At sabi ng Inquirer, editorial, propagandist, not a journalist. Tama po? Ayan ang katotohanan yan, mga kababayan. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream, pinapahid sa mga pulses in other affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bagong product naming binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Mainam po ito sa mga cancer patients. Tingnan ninyo ito na testimony ni Yuditan, ovarian cancer survivor. Sabi niya po, barley did not just save my life, it gave me a new life. In 2019, Julie faced the fight of her life. Through surgery and harsh chemotherapy, I am worldwide amazing pure organic barley became her source of strength. It boosted her immune system when she needed it most and gave her the energy to keep going. 100% organic siya, immune system booster, trusted by survivors. For your inquiries and orders, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Sa mga mahilig naman po sa mga imported bags and wallets, dumiretso na lang kayo sa aking kaibigan na si Ma'am Eileen Rosales. Eileen Closet po. Nakabase siya po sa Amerika. Yan yung kanyang online selling po. Pwede kayong mag-order every Sunday po, 7 o'clock in the evening, Philippine time.